Hello students, we'll discuss factoring and how to solve the values of a variable using this method. So let's start. Okay, so factoring. Okay, so hindi ko na masyadong explain kasi masyadong mahaba yung babasahin. So I'm gonna change my pointer to color red. Okay, so when we factor, one thing that we need to consider is the quadratic equation must be in standard form. Dapat naka-standard form siya. Example, dito ginamit letter n, yung variable. N squared plus 2n plus 1 is equal to 0. So, ang gagawin natin, gawa tayo ng dalawang parentheses. And then, katulad dito, may dalawang parentheses dito. And then, kapag walang coefficient or number sa harap, yung ating leading term o yung term na may exponent na 2, kapag finactor natin siya, pag gumawa ka ng dalawang parentheses, lalagay mo lang yung letter and then hindi mo lalagyan ng exponent na 2. Kasi ibig sabihin ng dalawang n dyan, n squared. So, n saka n. Tapos, isip ka ng dalawang number na kapag inad yung dalawang number na yan, ang sagot yung gitnang number. So, this must be the sum of the two numbers na ilalagay mo. And then, dito naman, dapat ito yung sagot kapag minultiply. So, product yung sagot, di ba? Kapag minultiply ang dalawang number. So, pag minultiply din yung dalawang number na to, dapat ang sagot ay yung number dito sa dulo. So, 1 times 1, 1 times 1 is 1. So, this is the answer. And then, 1 plus 1 is equal to 2. That's the answer. After that, na na-factor na sila, naging nakaparenthesis sila, ang gagawin, pagbubuko rin yung dalawang yan. Yung unang n plus 1, saka yung pangalawang n plus 1. So, dito sa unang n plus 1, i-equal nyo siya sa 0, tapos tanggalin nyo na yung parenthesis. Tapos, ito rin pangalawa, n plus 1, lagyan din ng equal to 0. Pagkatapos nun, isosolve natin yung value ng variable. Di ba? Pag nagsosolve tayo ng value ng variable, dapat mag-isa lang si variable dun sa kaliwang side ng equation. So, para ma-solve natin siya, i-transpose natin positive, magiging negative, kaya negative 1, ang value ng unang n, and then ito positive, ililipat, negative 1, pareho. So, napansin natin pareho yung sagot. Equal yung sagot ng dalawang value ni n, negative 1. Next, number 2. Another example, m squared plus 3m plus 2 is equal to 0. So, naka-standard form na rin siya. And then, ipa-factor natin, gawa tayo ng dalawang parentheses. Tapos, dapat yung kung ano yung letter na ginamit, yun di ilalagay dito sa harap. So, walang exponent yung ilalagay nyo. And then, isip ng dalawang number. Pwedeng magkapalit yan. Pwedeng mauna yung 1, tapos dito yung 2. So, hindi naman nagmamatter yung order. Pagkatapos nun, isip kayo ng dalawang number. Bakit naging 2 and 1 yan? Inisip yung dalawang number na kapag inad, ang sagot ay 3. So, ito dapat yung sum. So, kapag naman minultiply, 2 times 1 is 2. Ito naman yung product. Okay? So, ibig sabihin, 2 plus 1 is 3. 2 times 1 is 2. Yun yung naging sagot. Sunod, after nun, di ba, ang gagawin natin, a-apply natin yung zero product property. Yung ini-equate natin sa zero, yung dalawang magkabukod. So, m plus 2 is equal to 0, tapos m plus 1 is equal to 0. Pagkatapos nun, para makuha natin yung value ni m, alisin natin yung mga kasama niya. So, positive, malilipat negative. So, m is equal to negative 2. Dito naman, pag nilipat yung positive, magiging negative 1. So, yung pangalawang value ni m ay negative 1. So, magbigay pa ako ng ibang examples dito. So, dito sa mga examples ko, makikita natin, dito naman wala kang value ng c. So, ibig sabihin, ano ang gagawin dito? Hindi ka maggagawa ng dalawang parenthesis, kundi gawa ka lang ng isang parenthesis. Tapos anong napapansin mong pareho sa kanilang dalawang term? Napapansin natin na parehong may x. Ma-apply lang natin tong factoring na to kapag wala si letter C. So kapag wala si letter C, ilalagay natin sa labas si x.
Bakit? Kasi parehas sila may x. Hindi pwedeng ilagay yung may exponent na to kasi ito walang exponent na to. So, x. So, kapag inalis mo yung isang x dito, dinivide mo siya ng isang x, ang magiging sagot, x na lang. Kasi pag nagdi-divide tayo ng variable to variable, mababawasan yung exponent. So, isa yung exponent nito, ito 2, 2 minus 1, 1. Kaya 1. Ano bang ibang paraan para i-explain to? Ito, ilalagay mo sa loob yung term na kapag minultiply mo dito sa labas, ang sagot babalik dito. Okay? So, x times x, di ba? Ang exponent nila ay invisible 1. 1 plus 1 is 2. So, dito naman sa kabila, maglagay tayo ng plus. Wait lang ha. May ito-check ako. Ayan. Okay, okay naman. Kala ko may pumasok. Ayan. So, balik tayo doon. Ayan. So, dito, mapapansin natin na x times x, x squared. Kaya nilagay natin yung x dun sa loob. Sunod, isip ka ng number na kapag minultiply mo sa x, ang sagot dapat 4x. So, ano dapat 4? Kasi pag minultiply mo yung x saka 4, magiging 4x. Ibig sabihin, pag inalis mo yung x dyan, pag dinivide mo siya ng x, mawawala na si x. 4 na lang matitira. So, either of the two. Either of the two ang gagawin mo. Tapos, lagay natin equal to 0. Okay, so x is multiplied to x plus 4 is equal to 0. Pagkatapos niyan, hindi pa tayo tapos kasi hindi pa natin nasasagot. Ang gagawin natin, pagbubukurin din natin. Una, x. Tapos wala na siyang kasama, so is equal to 0 na siya agad-agad. So yung unang value natin, x is equal to 0. Pangalawa, x plus 4 is equal to 0. Tanggalin na yung parentheses. Tapos, ililipat natin yung positive 4 magiging negative 4. So, yung pangalawang value ni x ay negative 4. Okay? Next naman, number 2. Paano naman kapag ganito? Sabi, di ba dapat naka-standard form? Katulad to ng mga example kanina doon sa pinakita ko. So, x squared plus 12x. Lipat natin yung negative, magiging positive is equal to 0. So, itong factoring, ginagawa to kapag yung parang andali niyang isipin kung ano yung dalawang number na kapag minultiply at ina-add, nagre-result dito. So, ganun yung ginawa natin kanina, di ba? So, balikan natin ano yung ginawa natin kanina, katulad nitong mga to. Ayan. So, balik tayo dito. So, ipa-factor natin dalawang parentheses. Yung dito sa kanina, yung case na kapag walang letter C. Pero pag may letter C, dalawang parentheses. Tapos equate natin sa 0. So, x yung ginamit. So, x ilalagay natin sa harap. And then, isip kayo ng dalawang number na kapag in-add sila, ang sagot ay 12. So, dapat ito yung sum. Tapos, ito naman yung product. So, kapag in-add sila, ang sagot ay 12. Kapag naman minultiply sila, ang sagot ay 27. Okay? So, lagay natin dito, anong sagot? So, we have 9 saka 3. Pwede rin 3 saka 9. So, 9 plus 3 is 12. 9 times 3 is 27. So, yung binibigay ko lang na examples, yung mga basic ha. Ayan. So, 9 times 3 is 27. So, lagay na natin dito. 9 saka 3. Positive. Kasi, 9 plus 3, 12. 9 times 3, 27. Pagkatapos nun, pagbubukurin mo uli yan, x plus 9 is equal to 0. X plus 3 is equal to 0. Ililipat natin, ita-transpose natin si positive 9, magiging negative 9. Yun yung unang value ni x. Yung positive 3, magiging negative 3. Okay? So, ang ating final answers are negative 9 and negative 3. So, ganon mag-factor. E paano kapag may mga number sa harap? So, mas complicated yun. So, I advise na gamitin natin yung ibang method na i-discuss ko rin sa iba kong videos. Thank you.